Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay umpisan po natin ang ating recollection na may temang Gifted to Give. At paano natin palakasin itong ating mga regalo, itong ating mga kaloob sa atin ng Diyos for the service of others. Pag-usapan mo muna natin ang salitang kaloob o yung gift. A gift, it is a gift when the three elements are present. There is something given, there is a giver, and there is a receiver. So, siguro maliwanag po yan, ano? So, mayroon pong something that is given, a giver, and a receiver. Pero hindi lamang po yun. A gift is a gift. Kung titingnan po natin ang manner of giving, yung paraan ng pagbibigay po nito sa atin. No? A gift is a gift when it is given freely, voluntarily, and willingly and lovingly. Kaya yun po ang gift, yun ang kaloob. At nagiging gift po ang isang bagay o isang yung ibinigay if it is received openly, happily, and gratefully. So, importante po yung bagay na ibinigay ng bukas loob, ng kusang loob. At kaya ito'y tinatawag na kaloob, no? Kaloob. At ito'y tinatanggap din ng bukas loob. At talagang sabihin natin, may kagalakan sa puso't kalooban. At mayroong pagtanaw ng utang na loob, no? Kasi nga, nai-evoke yung puso't kalooban dahil nadama ang ibig sabihin sa likod ng mga bagay na kaloob. So, a thing is not a gift without a giver and a receiver. Yung bagay lang yan. Kung walang nagbibigay at walang tumatanggap. At ito din, ang bagay ay hindi din matatawag na gift kung mayroon ngang pagtanggap, wala namang nagbibigay. Andyan lang siya. Hindi mo matanggap ang hindi ibinibigay. There is no gift if there is a giver and a receiver, but nothing is given, so wala ding gift doon, no? So, or something is not a gift unless it is given freely, voluntarily, willingly, and lovingly. Kung hindi siya kusang loob na ibinigay, kusang loob na ipinagkaloob, na at may pagmamahal na ibinabahagi. At ang ibinahaging iyon ay nagiging tunay na kaloob kung ito'y bukas loob na tinatanggap at mayroong nai-evoke doon sa puso't kalooban upang tumanaw ng utang na loob kahit nga hindi pa ito hinihingi sa inyo. So, kung ang condition na yun ay hindi mabuo, yung wala yung giver, wala yung receiver, yung manner of giving is not given voluntarily, bukas loob, na kusang loob, na ipinagkakaloob. Hindi yan magiging kaloob. Na? So, kung wala yung mga bagay na yun at hindi naman ito tinatanggap, hindi pa rin siya kaloob. No? Tinanggap man pero hindi masaya. Hindi masayang pagtanggap, hindi pa rin siya kaloob. Maaring siya itay isang bagay lamang o isang utang, isang pinahiram, at isnauli. Bagay na ibinigay, tinanggap, pero dahil wala yung kagandahang loob sa likod ng bagay na yan, kaya hindi pa rin siya gift. Marahil yan ay bayad sa utang, o yan ay donation, yan ay deposito, o yan ay withdraw mo, o isang bagay na pinahiram at isang bagay na isinauli. Basta hindi siya gift kung hindi siya ibinigay ng may kagalakan sa loob, no? Kusang loob, bukas loob, at hindi siya tinatanggap ng bukal sa kalooban. So, the complete essence of the gift is kung ito'y nagpo-promote ng goodwill o nagpapatubo ng kagandahang loob doon sa nagbibigay at doon sa tumatanggap, no? So, at pangalawa, ay ang gift, ang kaloob, ay nagiging kaloob pag ang kalooban ng nagbibigay
at kalooban ng nagbibigay at ang kalooban ng tumatanggap ay nagkakaisa. No? Mayroong kaisahan ng puso't kalooban. At yung pagbibigay ay nagbibigay kaligayahan sa nagbibigay, ganun din sa tumatanggap. So, the essence of the gift is, kung ito'y bunga ng kagandahang loob na nagbibigay, nagdaan upang magkaisa ang puso't kalooban. Yan po ang kaloob, gift. So, dito sa ating pag-uusapan ngayon, itong sa tema ng ating 500 years of celebration, gifted to give. Gifted to give. Ano yung gift na pinag-uusapan doon? Ito ba yung talento mo? Ito ba yung abilidad mo? Ito ba yung kung ano mayroon ka? O ito ba yung charism o gift ng community? O ito ba yung gift of the Holy Spirit? Pinag-uusapan mo kasi dito yung nangyaring pagmimisyon ng mga misyonero sa Pilipinas. So, yung mga binanggit ko, yes, they are all gifts. Pag ito'y in-offer mo, o ito'y pinahagi mo, pinagkaloob mo para sa kapakanan ng iba, gift pa rin yun. Pero sa context ng evangelization and missionary work, what is the gift we are talking about here? I believe the gift we are talking about here is God's gift to the people of the world. Ito yung kaloob ng Diyos para sa lahat ng mga tao sa mundo. Ano ito? Tingnan natin yung John 3:16. Sabi ng salita ng Diyos, "For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever would believe in Him shall not perish but shall have everlasting life." The gift of God is sino? Sige, sa talatang ito, ating pag-usapan, sino yung giver? For God so loved the world that He gave us His only Son. Sino yung giver? God Himself. Siya yung nagbibigay. For God so loved the world, kusang loob, bukas loob, punong-puno ng pagmamahal na kanyang ipinagkaloob ang His beloved, sino yung binigyan niya? The world, the people of the world. The receiver is His beloved, the people of the world. Ano naman yung gift? For God so loved the world that He gave us His only Son. Alam po niyo, hindi lang actually only Son yung binigay ng Panginoon. Actually, He is giving His very self. Bakit? Dahil ang binigay niya ng ang kanyang anak ay dahil gusto niyang matubos ang sanlibutan. Alam niya ang kanyang anak ay magbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, sa lahat ng henerasyon. Kaya kinakailangan niya magpakasakit, magpakamatay, at muling mabuhay. Alam po niyo kung ikaw yung ama na mahal mo yung anak mo, pero dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang anak upang magpakasakit, mamatay. Kung nakikita mo yung pagpapakasakit ng anak mo. A father and a mother seeing their beloved son undergoing suffering and death must have experienced 1,000 deaths. Kung makikita mo, hindi lang pala yung anak niya binigay niya. Siya din, binigay niya kanyang sarili. So the gift of God to us is God Himself. Bigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngayon, the gift of God to the people of the whole world is completeness, wholeness, fullness of its human being in a just, righteous, peaceful world of love and harmony. So, kompleto yung buong binigay ng Panginoon sa atin. No? Bakit? Kasi, yung completeness na yun na kanyang ibinigay sa atin ay nangyayari lamang kung ang isang tao ay tunay na kaisa sa pinagmumulan ng lahat. God Himself. At siya lamang ang pwedeng pumuno sa hungkag nating mga puso. God Himself. So, ano itong component of God's? Pag-usapan po natin ang component niya. No?
The good news is the Father. God created us in His image and likeness. Nang tayo nilikha ng Diyos, nilikha niya tayong mga gwapo, magaganda, inside out. He created us in His image and likeness. Alam po niyo na nilikhang Diyos ang buong mundo. Ganun lang sinabi niya, let there be light, there was light. Let there be dome in the sky, there was dome in the sky. Let there be sun, moon, and stars. Ganyan lang. At nalilikha ito ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Pero nang likhayan niyang tao, kumuha po siya ng lupa at sabi niya, let us make man in our image and our likeness. Pinaganda niya tayo dahil tayo ay kanyang kawangis. We are wonderfully and beautifully created by God. Therefore, we must be God's masterpiece. Tayo yung kanyang obra maestra sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi lamang yan. Nang nilikha tayo ng Diyos Ama, hininga niya sa ating mga ilong ang hininga ng buhay. His very life, that divine life in us. Yung buhay na nandito na nanlalaytay sa atin, ay galing po yan sa hininga ng Diyos. Kaya nga, mapapansin natin, bawat paghinga ay may dalang buhay. And He created the whole universe to sustain and support the life He gave us from generation to generation. So lahat ng ginawa ng Diyos ay para i-support yung buhay na binigay po niya sa atin. Ang Diyos Ama ay siyang magandang balita. Ang Diyos Anak at ating Panginoong Hesus Kristo, pinadala po siya ng ating Panginoon nang siya ay nandito. Lahat kanyang pinagaling. Hindi lang basta't pinagaling. May pagmamahal na pinagaling. Pinalaya niya ang lahat ng nasa bilangguan. Yung nasa bilangguan, maraming mga tao, bilanggo yung puso. Hindi malaya. Bilanggo sa mga nakaraan, bilanggo sa galit po. At kung ano-ano pa, na hindi maka-move on. May mga taong napaparalyze sila. So, dami mga, and make the blind to see. Alam po niyo mga kapatid, we don't really see what God is doing to us. His gift. Kaya minsan binabaliwala natin yung gift niya. No? So, gusto niya tayong mabuong muli, maibalik doon sa dating image that God has created us to be. Kawangis ng Diyos. Dahil nga tayo nagkasala. Kaya ang Diyos Anak, pinadala ng Diyos Ama upang tayo tubusin, upang tayo manumbalik sa dating ano tayo, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang yan, pinadala pa ng Diyos Anak ang kanyang ang Diyos Espiritu Santo upang manahan sa atin. 1 John 3:16. Know that you are the temple of the Holy Spirit and that the Spirit of God dwells in you. Whoever destroys God's temple, God will destroy him, for the temple of God is holy and you are the temple. Pero mo, Diyos, Espiritu Santo, Diyos na walang hangganan, mananahan sa iyo. You must be very, very special. At hindi lamang yan, pinadala pa ng Panginoon ang kanyang kaloob ng Espiritu Santo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, understanding of others, kindness, fidelity, gentleness, and self-control. Ito'y kaloob din sa atin ng Espiritu Santo. So, in union with God, pag tayo naging kaisa sa Kanya, dahil tinanggap natin siya ng buong buo, na pwede natin siyang tanggapin ng buong buo. Bakit? Dahil buong buo niyang ibinigay ang kanyang sarili. Na pwede. Kung tayo'y tumanggap sa Diyos, tayo naging kaisa sa Kanya, lahat ng supernatural gifts ng Holy Spirit ay magmamanifest sa atin. Kakakitaan po tayo ng mga kaloob ng banal na Espiritu. No? At siyempre, bunga ng Espiritu Santo. Kakitaan tayo ng pagmamahal, kapayapaan, at iba pa. Hindi lamang yan sa ating pagiging kaisa sa Diyos at sa isa't isa. Magkakaroon po tayo ng tinatawag communal gifts o charism ng isang community. So sa atin naman, ay ito yung tinatawag na evangelizing community of love. Yan po ang charism natin. Charism ng Children of Light community. Charism
And I believe, charism din yan ng passion, charism ng servant communities. Yan ang charism natin sa evangelizing community of love. Di lamang yan. Sa ating pakikiisa sa Panginoon, binibigyan po niya tayo ng inuudyok po niya yung ating mga puso upang gawing special ang isang bagay, upang ito ay magiging personal gift natin, personal talent and passion. Ito ay bigay sa atin ng Panginoon. These are freely given by God out of love to us. Ngayon, paano naman natin tinanggap yung kaloob ng Diyos? Ito ba'y bukas loob nating kinilala at tinanggap? Kung tinatanggap natin ito ng buong buo, hindi natin ito sinasayang, ginagamit natin ang kanyang gift upang maabot ang marubdob na pwedeng abutin ng kaloob na yun ng Diyos sa atin. Kung kaloob na sa atin ng Diyos ay siya mismo, therefore ito'y may kapangyarihan magpabago sa ating mga sarili. Ito'y may kapangyarihan magpabago ng ating pamilya, ng ating pamayanan. At hindi lamang yan, ito'y magpapabago din ng bayan ng Diyos. At ito'y magiging contributor sa mission ng Diyos sa buong mundo. To save the whole world. So, nakita po natin, it is to do the vast works of Christ. The whole world, salvation of the whole world. So, ngayon, pangalawang tanong, ang gift ba, yung kalooban ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, tinanggap ba natin ng bukas loob? Tinanggap ba natin na may pagmamahal? Ano pa tinatanaw natin? Ang utang na loob. Receiving God's gift of love means responding in love. Ibig sabihin, gratitude po yung tawag sa English. Paano natin pinapakita yung pagmamahal na yon? Si Pedro ay tinanong ng Panginoon. Sabi niya, Simon Peter, do you love me more than this? Si Pedro ay sumagot, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said to him, feed my lambs. So, ang ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos ay kung pinapakain natin ang kanyang tupa. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter answered, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, look after my sheep. Pangangalagaan na natin ang kanyang mga tupa. A third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was saddened because Jesus asked him a third time, do you love me? He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus then said to him, feed my sheep. So yung ating pangalagaan, ating pakainin, ang tupa at mga karnero ng Diyos. Sino yung mga tupa at karnero ng Diyos? Sila yung mga mahal ng Diyos. The people of the world, created in the image and likeness of God. Pag sila ay ating inabot, pinakain, inarga, pinangalagaan, mga kapatid, yan po ang pinakamabisang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos na tanda ng ating pagtanaw ng utang na loob sa kanyang walang hangganang pagmamahal sa atin. Kaya nga tinanong ng Panginoon ang si Simon, sabi niya, two people were in debt to the same creditor. One owed him 500 silver coins and the other 50. As they were unable to pay him back, he graciously canceled the debts of both. Yan. Yung isa, 500 silver coins ang utang, hindi niya mabayaran. Siguro milyon na yung equivalent. Yung isa, kunti lang 50. Pinatawad silang lahat. Sino kaya ang magtatanaw ng mas malaking utang na loob? Ayan. Si Simon ay tumugon, sabi niya, the one I suppose who was forgiven more. Yung, kasi nga, binaliwala yung malaking utang niya. Tiyak, magtatanaw yun ng mas malaking utang na loob. Dahil nakahinga siya. Daman niya. Lalong daman niya dahil ang laki kaya ng utang niya. No? Now,
To be grateful to the Lord is to respond in love. To love the Lord is to feed and tend His flock. Sa nung unang mga tao, sobra yung kanilang intensity ng pagdaman nila ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya tumugon sila sa pagmamahal at tumugon sila ng may utang na loob. Kaya hindi nila makontain yung kanilang karanasang punong-puno ng kaligayahan na gusto din nilang ibahagi ito, lalong-lalo na sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, naghihirap. Bakit? Parang gusto nila, hindi yan, ito. Ay, anong binigay nila? Si Kristo. Dahil si Kristo, yung fullness of gift is ang Panginoon mismo. Ang mga taong nakakakilala sa Panginoon na naranasan nila itong fullness of the gift of God, which He Himself. Kaya dahil doon, inabot nila yung mga tao, yung mga tupa, yung mga karnero ng Diyos. They were gifted to give. Na, the gift is for everybody. Alam nila yon. Kaya, inabot nila yung maraming mga tao. Ginawa nila ang mission ni Kristo. The mission of Christ, the mission that Christ has started is salvation of the world. John 3:16. For God so loved the world. Yan. At nakita nila ito. Kaya ito din ang kanilang ginawa. The early Christians received God's gift. They experienced the overwhelming joy and reaching out, they shared what they received to the people of the world. At nang madama ito ng people of the world, they become people of the Lord. So, maliwanag ang kanilang mission. Ipaabot yung pagmamahal ng Diyos sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos. So sa kanilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa Diyos, they reach out, feeding, caring, guiding the flock of the Lord. Sila ay naging kaisa sa isa't isa. And they become a loving people. Mapagmahal na po sila. As they shared the experience of being so loved by the Lord and they become united to one another in the power of the Holy Spirit. Ito ngayon ay it fulfilled the desire of Jesus when He prayed, Father, I pray that they, ibig sabihin marami, they may be one. And He even qualifies the oneness He wants among His followers. As you, Father, are in me and I am in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Na ngayon na unti-unti mo na makikita, yung kanilang pagmamahal sa Diyos ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Na habang sila ay naging kaisa sa Diyos, ay automatic naging kaisa sila sa isa't isa. At dito ay nagsisimula matupad ang dasal ng Panginoon. Father, I pray that they may be one. As you, Father, are in me and I am in you, I pray that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. They become one body in Christ. They become the body of Christ. At dahil dito, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. As long as you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. So tayo naging kaisa na sa Diyos. Kaya, dahil kaisa natin ang Diyos, namumunga tayo. Kaya yung mga early Christians, sobra silang mamunga, no? Biro mo, inabot nila tayo dito. No? Now I give you a new commandment, sabi ng Panginoon, John 13 verses 34 to 35. Love one another just as I have loved you. So also must your love be for one another. This is how all will know you for my disciple, your love for one another. Bakit ganon? Habang sila naging tunay na kaisa sa Diyos dahil bukas loob nilang tinanggap ang regalo, kaloob ng Diyos sa kanila na siya mismo. If God is love, then sila din ay magiging loving person, di po ba? At tatak Kristo po yan, tatak Diyos, love. At dahil sila ay kaisa sa isa't isang nagmamahal, they become a loving community. A community of love. Pero hindi huminto sila doon.
sa kanilang tunay at pagiging kaisa kay Kristo, nakikita nila, nauunawaan nilang gawain ni Kristo. And they shared in the mission of Christ. Kaya na sila inatasan ng Panginoon, sinabi, "Go therefore and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And know I'll be with you always till the end of time." Mission impossible. Yet they started embarking and do it themselves. No? Go therefore into the whole world and make disciples of all nations. Pero mo, of all nations. Gumawa ka ng tagasunod ni Kristo. Of all nations. At sabi, teach them to carry out everything I have commanded you. Turuan mo sila ng lahat ng itinuro mo sa inyo, sabi niya. Ay, imposible yun. Ano? Pero may pangako ang Diyos. I'll be with you always till the end of time. Ngayon, nangyari ba yung inutos ng Panginoon sa kanila? Oo. Dahil inaabot nila tayo. Inaabot nila tayo. Biro mo, walang sasakyan. Wala silang eroplano. Wala silang telepono. Wala silang cellphone. Wala lahat ng mga iyon. Bakit inabot tayo ngayon? 20th century. Dito tayo. Inabot nila tayo. Kaya nga, they have become evangelizing community of love. Inabot nila tayo. Kaya, through the missionary works of the early Christians, we Filipinos are celebrating our 500 years of Christianity. Pero 500 years of Christianity, umabot sila dito sa atin. Though they lived long time ago, 2,000 years sila namuhay. Pero bakit inabot nila tayo? Sa kanilang pagmamahal sa Diyos, gusto nila magpasalamat. And kaya tayo din dapat magpasalamat, no? Thank you, Lord, for the sacrifices of the early Christians. Sobra ang sakripisyo nila. So, they were gifted to give. Ngayon, natanggap na natin yung gift, yung kaloob ng Diyos, siya mismo. Kaya tayo naging Kristiyano. Dahil tayo naging kaisa kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay. So God endowed us with other gifts. Alam po niyo tayo bilang isang community, mayroon tayong isang gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, maliban sa gift, kaloob ng Diyos, yung kanyang sarili pinagkaloob niya sa atin. Binigyan pa niya tayo ng iba pang mga gifts. Ano ito? Yung evangelizing community of love. Evangelizing community of love. Ito ay special charism na binigay ng Panginoon sa atin, sa ating mga communities. Sa mga communities na binuo ni Father Polinar at ng Pacem communities. Ano itong evangelizing community of love? Ito ay isang tool, isang gamit, isang proseso at isang sistema na itinuro ng Panginoon kay Father Polinar at itinuro sa atin na ang kanyang hangarin ay to make us people of love, to make us community of love, and to make us evangelizing community of love. Hindi lang tayo loving people, kundi isang pamayanang punong-puno ng pagmamahal, isang pamayanang nagpapalaganap ng pagmamahal, evangelizing community of love. At maliban dyan, binigyan pa tayo ng Panginoon ng ating mga personal na talents. Ang dami kayong magagandang kumanta, sumayaw para sa Panginoon. Ang dami-dami nakikita mong gagaling nilang magsalita para sa Panginoon. Nakakakumbinsi talaga. Yung tawag doon mga personal talents. Kung ano pa ibang talento na pwedeng magamit. No? At yung modern technology natin ngayon, sa ating kapanahonan, we are given the gift modern technology. Ano ito? Itong information technology of today. Alam po ninyo, isang pitik mo lang gano'n, no? Yung mensahe mo nakakarating sa dulo ng sanlibutan, doon sa kabilang bahagi ng daigdig. Biro mo kung gaano kalaki at makapangyarihan yan. Kung ginagamit natin yan, yung mga gift na yan kaloob ng Diyos sa atin, upang abutin ang lahat ng tao sa buong mundo. Alam po niyo, yung mission impossible na binigay ng Panginoon 2,000 years ago is not impossible anymore, no? So, let us harness all of them. The gift God is giving us, He Himself. Yung special gift ng ating community,
yung special gift mo personally, ibigay natin. Today, we are gifted to give, no reason not to evangelize and make disciples of all nations. The mission of Christ is salvation of the whole world. Ano sabi niya? For God so loved the world that He gave us His only Son. So the mission of Christ is the whole world. So the mission of Christ is also the mission of the body of Christ. Kaya sabi niya, I solemnly assure you, the man who has faith in me will do the works I do. Kaya pala tayo bilang kaisa sa Panginoon has to do the works of Jesus Christ. Kaya tayo din ay kasama doon sa inatasan niyang at sinabi niya, go therefore and make disciples of all nations. Tanong, ilan na ba ang disipulong nagawa mo para sa Panginoon? Ilan na? At patuloy na sinabi ng Panginoon, sabi niya ganito, the harvest is rich, but the workers are few. Sobrang ang dami. Mga kapatid, subukan mo lang na magbahagi ng karanasan mo kay Kristo. Ang dami doon, nag-aantay lang na abutin mo. So sabi niya, so you must ask the Lord of the harvest to send workers to His harvest. Di ba? Pwede natin gawin yun, mga kapatid. Pwede. Gagawin mo lang, proclaim God. Proclaim love. Ganun na lang, proclaim love. The mission is share the gifts we receive to the whole world. Proclaim the good news to all creation. Sabi ng salita ng Diyos. Mark 16 verse 15. Na? So, ganun po yun. So, ang pinagkaloob ng Diyos sa atin ay ang kanyang buhay, gift ng ating pamilya, at iba pa. No? So, mga kapatid, ano ngayon ang palalakasin natin sa gift na ito? The gift? Sino bang gift? God give Himself to us. Kung ang gift ng Panginoon ay siya mismo, therefore it is perfect. Anong palalakasin natin? Yung giver? But the giver is God. He is perfect. Yung manner of giving, yung paraan ng pagbigay sa atin ng kaloob ng Diyos, aba, alam po ninyo, nang binigay sa atin ng Diyos ang kanyang sarili, buong buo, without reservation. Kaya pwede na siyang tanggapin ng buong buo at ng buong pagmamahal na binigay ang kanyang sarili sa atin. From God's point of view, everything is perfect. Ano ngayon ang palalakasin natin when everything is perfect? Hindi ba, sabi ko sa iyo, ang isang kaloob ay nagiging tunay na kaloob kung ito'y malugod na tinatanggap, bukas loob na tinatanggap. Tanong, yung binigay sa atin ng Panginoon, yung kanyang sarili, buong buo niyang binigay, tinanggap din ba natin ng buong buo? Ano sa tingin niyo?